Ang mga gintong sinag ng papalubog na araw ay tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon ng De La Cruz sa Makati, nagbibigay ng kinang sa mamahaling kagamitan, ngunit hindi maitago ang tila na kabiting tensyon sa hangin. Sa pagitan ng mga sining at palamuti na nagpapakita ng yaman ng pamilya, isang figura ang nagsusumikap, tila isang munting alon na nakikipaglaban sa malawak na karagatan. Si Amara Bautista, nabasa ang likod ng pawis sa ilalim ng bahagyang gusot na uniforme niyang kasambahay, ay pinagsusumikapan ng isang lumang maleta ng balat. Ito ay tila kinakaladkad niya ang buong mundo. Napakabigat nito. Ang mga gulong ay hirap na hirap sa makinis na marmol na sahig. Ang kanyang noo ay pinawisan at ang kanyang mukha ay salubong dahil sa bigat at pagmamadali. Siya ang pinagkatiwalaan ni Don Alejandro. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nailipat ang misteryosong bagahe na ito mula sa kanyang silid patungo sa opisina ng abogado. Isang utos na dapat ay mananatiling lihim. Konting tiis pa, Amara, bulong niya sa sarili, habang ang bawat hakbang ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang tanging paraan para matustusan ang pag-aaral ng kanyang kapatid at magkaroon ng pag-asa ang kanilang pamilya. Hindi biro ang pera at hindi biro ang pagtitiwala ni Don Alejandro. Ngunit bago pa man niya marating ang dulo ng pasilyo, isang anino ang humarang sa kanyang dadaanan. Isang matangkad at eleganteng figura ang biglang lumitaw, tila isang bagyo na humahagupit sa katahimikan ng mansyon. Nakasuot ng perpektong suit na tila nilikha para sa kanya, si Elias de la Cruz ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata, na karaniwang kalmado at may pag-iisip, ay ngayon ay nagliliyab sa hinala at galit. Anong ginagawa mo diyan sa gamit ng ama namin? Ang kanyang boses ay matigas, malamig, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sino ang nag-utos sa iyo na hawakan yan? Ninanakaw mo ba? Agad niyang dinaklot ang braso ni Amara. Ang pagkakahawak ay mahigpit, halos masakit. Hindi pa man nakakasagot si Amara, sumunod naman ang isa pang figura. Si Rafael de la Cruz, ang kanyang kuya, na may kaunting pagtataka at gulat sa mukha, ay lumabas din mula sa likod ni Elias. Hindi kasing seryoso ni Elias. Si Rafael ay may natural na karisma, ngunit sa mga oras na yon, ang kanyang nangiti ay napalitan ng pagkabigla. Elias, anong nangyayari? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay salitan kay Elias at sa nanlalaking mga mata ni Amara. Si Amara, nakilala sa kanyang matapang na pag-uugali at hindi takot lumaban, ay hindi nagpatinag. Bitawan mo ko, bulyaw niya, sinisikap na ibalik ang kanyang braso. Magnanakaw, kayo ang nagmamadaling humawak, baka kayo ang may balak. Pinagkatiwalaan ako ni Don Alejandro, kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Ang kanyang mga salita ay mabilis at matalas, tulad ng talim ng kutsilyo, bago pa man mawala ang panginginig sa kanyang boses. Pinagkatiwalaan? Sino ka para pagkatiwalaan ng ama namin? Galit na tugon ni Elias, ang kanyang hawak ay lalong humigpit. Para kay Elias, ang pagkontrol at kaayusan ay mahalaga, at ang eksenang ito ay isang direktang hamon sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang isang kasambahay na may dalang maleta na tila naglalaman ng mga sekreto ay isang insulto sa alaala ng kanyang ama at sa seguridad ng kanilang pamilya. Nagpatuloy ang pagtatagisan ng lakas. Ang dalawa ay nagpupumiglas sa gitna ng pasilyo. Dahil sa matinding paghatak ni Elias at sa paglaban ni Amara, ang maleta na dating nakasarado ng mahigpit ay biglang gumalaw. Isang malakas na pagkagulo ang naganap. Sa isang iglap, bumuka ang zipper ng maleta na parang isang bibig na biglang nagbukas. Sa ilalim ng gintong ilaw ng hapon, sumambulat mula sa maleta ang mga bagay na nagpasindak sa lahat. Hindi lang mga lumang papel o damit, mga tumpok ng kinahon na dolyar, kumikinang na brilyante na sumasalamin sa liwanag, at isang lumang kuwintas ng perlas
na tila nanggaling pa sa sinaunang panahon, ang sabay-sabay na lumagapak sa sahig. Ang bawat isa ay tila nagliliwanag, nagpapatingkad sa katahimikan ng mansyon. Nanlaki ang mga mata nilang tatlo. Si Amara, na nagulat sa sariling katangahan at sa laman ng maleta. Si Elias, na halos hindi makahinga sa pagkabigla at matinding galit. At si Rafael, na tila nawala ang lahat ng kanyang pagka-playboy, na pako ang tingin sa nagkalat na kayamanan. Aba, magnanakaw! Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Si Kiko, ang bagong security guard na nakaunipormeng matingkad na pula at may tabing inakap, ay dumating na parang pelikula. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakanganga sa pagkabigla at sabik. Nakita niya ang lahat. Ang gulo, ang nagkalat na kayamanan, at ang tatlong tao na nakatunganga sa gitna ng lahat. Agad niyang inilabas ang kanyang cellphone. Handang i-record ang krimen ng siglo. Naku po! Naku po! Nakunan ko na. Hawak ko ang ebidensya ng malaking nakaw na ito. Ang magnanakaw. Sumisigaw siya. Ang boses ay puno ng drama at pagmamalaki habang tinututok ang kamera sa nagkalat na kayamanan at sa tatlong figura na tila nabato sa lugar. Ang kanyang inosenteng pagdating ay nagdulot lamang ng mas matinding kaguluhan at katawa-tawang sitwasyon sa mansyon ng De La Cruz. Sa gitna ng nagkalat na pera at alahas, sa ilalim ng mata ni Kiko, na tila nagbabalak maging sikat sa YouTube, ay naganap ang unang salpukan ng dalawang mundo. Ang matapang na kasambahay at ang aruganteng tagapagmana. Hindi nila alam, ang kaguluhang ito ay simula pa lang ng isang paglalakbay na magpapabago sa kanilang buhay. Ang magnanakaw na sigaw ni Kiko ay tila isang busina na nagpabalik sa realidad ng magulong eksena. Nakatayo pa rin ang tatlo, si Amara, Elias at Rafael, tulala sa nagkalat na kayamanan, habang si Kiko ay patuloy na nagre-record, ang boses ay puno ng drama. Ang ningning ng mga brilyante at ginto ay tila nakapagpadilim sa kanilang mga mukha, na puno ng gulat at iba't ibang emosyon. Subalit, bago pa man tuluyang sumabog ang sitwasyon sa tuloy-tuloy na pagre-record ni Kiko at ang paglilita niya ng mga De La Cruz, isang matangkad at matipunong babae ang biglang lumitaw sa dulo ng pasilyo. Siya si Atty. Miranda, ang dikumbati at pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya De La Cruz sa loob ng 3 dekada. Sa kanyang itim na traje at salamin sa mata na nakapatong sa dulo ng kanyang ilong, siya ay tila isang hukom na biglang nagpakita upang magpatahimik sa kaguluhan. Ano itong eksena na ito? Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin, sapat upang mapatahimik kahit ang pinakamalakas na sigaw. Kiko, itago mo yung cellphone mo. Elias, Rafael, Amara, sa opisina ni Don Alejandro. Ngayon na. Ang bawat salita ay tila utos na walang makakatanong. Mabilis na nagtago si Kiko ng cellphone, ang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging reporter tungo sa takot na empleyado. Sa opisina ng yumaong si Don Alejandro, ang hangin ay mas mabigat, mas malalim. Ang silid ay puno ng mga libro, lumang painting at mga koleksyon na sumasalamin sa kakaibang personalidad ng matandang De La Cruz. Nakaupo si Atty. Miranda sa likod ng malaking mesa habang si Elias, Rafael at Amara ay nakaupo sa tapat niya. Ang kanilang mga puso ay magkakaiba ang bilis. Si Kiko naman ay nakatayo sa isang sulok, tila isang rebulto, pero ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pagkabahala. Ang mga kayamanang ito, panimula ni Atty. Miranda, itinuturo ang maleta na ngayon ay nakasalansan na muli, ay hindi nakaw. Ito ay bahagi ng huling pagsusulit ni Don Alejandro. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Si Elias ang unang nakabawi. Huling pagsusulit? Ano po ang ibig ninyong sabihin, attorney? Ang ama ko ay nagbibiro hanggang sa huli? Ang tono niya ay sarkastiko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito.
Ang inyong ama ay may kakaibang pag-iisip, Elias. Paliwanag ni Attorney Miranda, itinutuwid ang salamin. Ngunit ang bawat desisyon niya ay may malalim na layunin. Bago siya pumanaw, ipinagkatiwala niya sa akin ang isang di pangkaraniwang testamento. Binuksan ni Attorney Miranda ang isang makapal na folder. Ayon sa huling kalooban ni Don Alejandro, upang matanggap ninyong dalawa, Elias at Rafael, ang buong mana at ang pamamahala ng De La Cruz Group, kinakailangan ninyong magkatuwang na makipagtulungan kay Amara Bautista. Naputol ang hininga ni Amara. Si Elias naman ay biglang tumayo. Ano? Hindi maaari. Makipagtulungan sa isang kasambahay? Attorney, may nakasulat ba riyan na kinailangan na si Amara ang makipagtulungan sa amin? Hindi siya makapaniwala. Ang ideya ay tila isang insulto sa kanyang lohika at sa kanyang responsibilidad bilang tagapagmana. Elias, umupo ka. Mahinahon ngunit matigas na utos ni Attorney Miranda. Basahin ko ang mismong nakasulat. Nais kong ang aking mga anak ay matuto hindi lamang sa loob ng ating mansyon, kundi sa tunay na mundo. Nais kong makita nilang ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang pinagmulan o estado sa buhay, kundi sa kanyang katapatan, kasipagan at puso. Sa aking mga huling taon, tahimik kong pinagmasdan si Amara Bautista. Nakita ko ang kanyang katapatan sa kanyang pamilya, ang kanyang determinasyon na magsumikap, at ang kanyang matibay na loob. Siya ay may karunungan na hindi matutunan sa mga libro o sa mga board meeting. Siya ang aking napili upang maging gabay sa inyong huling pagsusulit. Ang maleta na inyong nakita kanina ay isa lamang painan upang makita kung paano kayo magre-react sa isang sitwasyon na labas sa inyong kontrol. Para kay Amara, ang mga salitang yon ay isang bomba. Hindi niya akalain na ang yumaong si Don Alejandro ay tahimik na nagmamasid sa kanya. Ang damdamin niya ay magkahalo. Pagkabigla, pagtataka, at isang kakaibang paggalang sa matanda. Si Rafael naman, na tahimik lang na nakikinig, ay biglang napangisi. Aba Amara, ikaw pala ang muse ng matanda. Hindi ko akalain na ang ama ko, na napakaseryoso, ay magkakaroon ng ganitong trip. Ngunit sa likod ng kanyang ngisi, may bahid ng pagtataka at pagkabighani. Ito ay hindi trip, Rafael. Mariing sabi ni Attorney Miranda. Ito ay ang kanyang paraan upang siguruhin na ang kanyang mana ay mapupunta sa mga taong karapat-dapat at may puso. Kung hindi ninyo susundin ang kanyang utos, ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa isang charitable foundation na itinatag niya. Ang pangamba ay biglang sumagi sa mukha ni Elias. Ang De La Cruz Group ay ang kanyang buhay, ang kanyang responsibilidad. Hindi niya kayang hayaan itong mawala. Ngunit ang ideya na makipagtulungan kay Amara ay tila isang bangungot. Ito ay katawa-tawa, attorney, giit ni Elias. Paano makakatulong ang isang tao na walang karanasan sa negosyo sa pagpapatakbo ng isang korporasyon? Sumagot si Amara, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may tindig. Hindi ko rin naman gusto ang lahat ng ito, Senyor Elias. Mas gugustuhin ko pang linisin ang buong mansyon kaysa makipag-ugnayan sa inyo. Pero kung ito ang paraan para makatulong sa pamilya ko, tatanggapin ko. Sa loob niya, nakita niya ang isang pag-asa. Ang pera na maaring makuha sa pagkumpleto ng testamento ay sapat upang makawala sila sa utang at magkaroon ng mas magandang buhay. Ang pagiging makipagtulungan sa mga mayayaman ay tila isang nakakatakot na ideya. Ngunit ang pangangailangan ng kanyang pamilya ay mas matimbang. Ayan na, sumusuko na ang magnanakaw. Akala ko'y magandang laban to sa korte. Biglang bulong ni Kiko, na agad namang sinundan ng isang malakas na siko mula kay Rafael. Aray ko! Joke lang naman. Kiko, sabi ni Achi Miranda, ang pagmamadali mo kanina ay nagdulot ng malaking gulo. Ngayon, sa ilalim ng probisyon ng di pangkaraniwang testamento ni Don Alejandro,
Ikaw ang itatalaga ko bilang personal security consultant ng grupong ito. Sisiguraduhin mo na ligtas sila sa lahat ng kanilang misyon. Malinaw? Nanlaki ang mga mata ni Kiko. Mula sa pagiging gwardiya na takot na masisante, naging consultant siya. Opo, attorney. Siguradong sigurado po. Ako po ang magbabantay sa kanila. Hindi po sila masasaktan. Maliban na lang kung may dumi sa sahig na pwedeng madulasan. Nagsimula na siyang magplano. Ang kanyang imahinasyon ay lumilipad na sa mga posibleng danger na maaari niyang harapin. Kiko, huminahon ka, sabi ni Atty. Miranda, bago pa man tuluyang mawala sa katinoan si Kiko. Kailangan ninyong magsimula bukas. Ang unang clue ay nasa envelope na ito. Inabot niya ang isang sealed envelope kay Amara. Binalikan ni Elias ang upuan. Ang mukha ay masalimuot. Tiningnan niya si Amara. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng pagdududa. Para sa kanya, si Amara ay isang semento na biglang inihagis sa kanyang maayos na buhay, isang balakid sa kanyang responsibilidad. Ngunit si Amara naman ay tumingin sa kanya pabalik. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng parehong pagkapagod at determinasyon. Huwag kang mag-alala, Senyor Elias. Hindi ako gagawa ng anumang bagay na makakasama sa akin. At lalong hindi ako magpapahamak sa pamilya ko. Kung kailangan kong maging gabay sa inyo, gagawin ko. Basta ba, kailangan nating sundin ang mga patakaran. Nagpatuloy ang pagtatalo ng kanilang mga mata. Si Elias ay nakita ang isang Amara na hindi lang isang kasambahay, kundi isang babaeng may matibay na paninindigan. Si Amara naman ay nakita ang isang Elias na sa kabila ng pagiging arogante, ay may malaking responsibilidad na pasan sa kanyang balikat. Si Rafael ay napangiti sa kanilang dalawa. Alam na ang magulong simula na ito ay magiging simula ng isang kakaibang paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pagtatalo, pagtawa, at marahil ng isang bagay na mas malalim. Ang huling pagsusulit ni Don Alejandro ay hindi lamang tungkol sa mana, kundi sa pagtuklas ng mga sarili at ang tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal. At sa gitna ng lahat, si Kiko ay patuloy na magiging counselor na magdudulot ng higit pang gulo kaysa tulong. Kinabukasan, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa loob ng mamahaling van ng pamilya De La Cruz. Nakaupo si Elias sa isang dulo. Ang mukha ay masalimuot na tila nakakita ng multo. Sa kabilang dulo naman ay si Amara, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana, naghahanda sa kung ano man ang hinaharap. Sa gitna nila, si Rafael ay nakangisi, nagpipigil ng tawa. At sa shotgun seat, si Kiko, na ngayon ay may suot ng tactical vest na tila isang pulis, ay abala sa pagtingin sa GPSC ng kanyang telepono. Kunwari, seryoso sa kanyang tungkulin. Ready na ba kayo, team? Kumpiyansang tanong ni Kiko, na tila commander ng isang special ops unit. Ang ating unang misyon ay matindi, Divisoria. Napasinghap si Elias. Divisoria? Kiko, hindi naman tayo pupunta sa war zone. At bakit Divisoria? Wala bang mas hygienic na lugar? Ngunit si Amara naman ay napangiti. Sa Divisoria? Sige, alam ko ang lugar na yan. Mas madali siguro kung ako na ang maghahanap. Inabot ni Amara ang sealed envelope na ibinigay ni Atty. Miranda. Maingat niyang binuksan. Sa loob, may isang maliit na larawan ng isang lumang panaderya na may nakasulat na ang liham ay naghihintay sa tindahan ni Lola Pasing. Sa likod ng larawan ay may riddle. Kung ang kagutuman ay dumating, saan hahanapin ang simula ng bawat umaga na may init at tamis na taglay? Ang ibig sabihin nito, kailangan nating hanapin ang isang panaderya na pag-aari ni Lola Pasing sa Divisoria at ang clue ay nasa liham. Paliwanag ni Amara. Madali lang yan, sigaw ni Kiko. Ako ang bahala. Ako ang master ng street navigation. Ngunit ang master ng street navigation ay nagkamali ng daan ng 3 beses. Dinala sila sa mga kalye na masikip at puno ng tambak ng basura.
bago tuluyang makarating sa labas ng Divisoria. Ang maingay, masikip, at mabahong amoy ng Divisoria ay agad na sumalubong sa kanila. Libu-libong tao ang naglalakad, nagtutulakan, nagtitinda, at bumibili. Ang tunog ng mga jeepney, ang tawag ng mga vendor, at ang amoy ng iba't ibang pagkain ay bumuo ng isang symphony ng Maynila. Si Elias ay agad na humawak sa ilong. Grabe! Paano kayo nakakatagal dito? Reklamo niya, ang kanyang pino at mamahaling damit ay tila hindi nababagay sa kapaligiran. Sanayan lang po, Senyor Elias, nakangiting sabi ni Amara. Dito po kami naghahanap buhay at bumibili. Maganda po ang Divisoria, kailangan lang po ng diskarte. Diskarte? Tanong ni Elias, hindi maintindihan. Hindi ba dapat ay may maayos na plan? Sa kalsada, diskarte ang mas importante kaysa plan. Sagot ni Amara, habang sanay na naglalakad sa gitna ng maraming tao, umiiwas sa mga handcart at mga nagtitinda. Kailangan nating magtanong. Dito? Pag nagtanong ka, mas mabilis ang sagot. Habang si Amara ay abala sa pagtatanong sa mga vendorin at manong driver ng jeepney, si Elias naman ay tila isang estranghero sa sarili niyang bansa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat sulok, sa bawat street food na nakikita niya, isaw, kwek-kwek, dirty ice cream. Ang kanyang mga paa ay tila ayaw humakbang sa gitna ng putik at dumi. Kiko, sigurado ka bang ito ang tamang direksyon? Biglang tanong ni Rafael, habang si Kiko ay abala sa pagvideo ng isang vendor na nagtitinda ng balut. Aba, syempre Senyor Rafael, nire-record ko lang yung mga posibleng banta sa ating misyon. Sagot ni Kiko, hindi pa rin tinitingnan ang kanyang dinaraanan. Sa kasamaang palad, hindi niya napansin ang isang stall ng prutas at aksidenteng natabig ang isang tumpok ng saging. Nagkalat ang saging sa daan at ang vendor ay galit na nagsisigaw sa Tagalog. Hoy gwardiya, ano yan? Babayaran mo yan. Galit na sigaw ng vendor. Patawad po inay, aksidente po, pero ako po ang security consultant. May emergency po kami. Depensa ni Kiko na lalong nagpagalit sa vendor. Si Amara ang mabilis na umaawat. Pasensya na po aling nena, kami na po ang bahala sa saging. Mabilis niyang kinuha ang kanyang pitaka at binayaran ang nawasak na paninda. Saan po ba ang panaderya ni Lola Pasing? Napangiti si aling nena. Ah, si Lola Pasing. Nasa kabilang kanto lang yon, sa likod ng palengke. Alam mo, ang anak niya, si Manong Bert, ay dating kaibigan ng tatay mo, Amara. Kailan ka pa huling bumisita rito? Nagulat si Elias sa bilis ng koneksyon ni Amara sa mga tao. Parang kilala niya ang lahat. Samantalang siya, kailangan pa ng appointment para lang makausap ang isang vendor sa Manila Polo Club. Nang matagpuan nila ang maliit at lumang panaderi ni Lola Pasing, isang matamis na amoy ng pandesal at sariwang tinapay ang sumalubong sa kanila. Sa likod ng counter ay si Manong Bert, isang matandang lalaki na may nakangiting mukha. Amara, ikaw ba yan, Nineng? Masiglang bati ni Manong Bert. Ang tagal mo nang hindi napasyal. Teka, sino yang mga kasama mo? Pinaliwanag ni Amara ang kanilang misyon. Ibinigay ni Manong Bert ang isang lumang envelope na may nakasulat na pangalan ni Don Alejandro. Sa loob ay isang liham na nagsasabi, ang tunay na yaman ay nasa puso ng mga batang nangangailangan. Hanapin sila kung saan ang pag-asa ay tila nawawala sa tondo. Habang pabalik sa van, si Elias ay tila iba na ang tingin kay Amara. Hindi na lang siya isang kasambahay. Nakita niya ang bilis ng pag-iisip ni Amara, ang kanyang koneksyon sa mga tao, at ang kanyang kakayahang maging komportable sa mga lugar na hindi niya kayang tungtungan. Maraming alam ang Amara na ito, bulong ni Rafael kay Elias, ngunit narinig din ni Amara. Hindi ka ba napapaisip kapatid? Hindi lang siya sa panlabas ang kagandahan. Huwag kang magsimula, Rafael. Mariing sagot ni Elias, ngunit sa loob niya,
May kakaibang pakiramdam na umuusbong. Ang susunod na misyon ay nagdala sa kanila sa isang sentro ng mga bata sa Tondo. Ang lugar ay puno ng mga bata na tumatakbo, naglalaro at tumatawa sa kabila ng kanilang kalagayan. Agad na kumilos si Amara. Sanay siya sa mga bata, sanay siyang makipag-usap sa kanila, magkwento at maglaro. Ang kanyang karanasan sa pag-aalaga sa kanyang mga kapatid at pamangkin ay naging malaking tulong. Sino ang gustong maglaro ng patintero? Tanong ni Amara at agad na dinumog ng mga bata. Siya ay masaya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Si Elias naman ay nakatayo sa isang sulok. Awkward na awkward. Hindi niya alam kung paano makikipag-ugnayan sa mga bata. Nasanay siya sa mga board meeting, hindi sa playground. Sinubukan niyang magbigay ng chocolate sa isang bata, ngunit agad itong tumakbo palayo. Senyor Elias, kailangan nating makipag-ugnayan sa kanila, sabi ni Amara. Baka may clue na nakatago sa isa sa mga laruan nila o sa kanilang mga gawa. Pero paano? Tanong ni Elias, habang ang isang bata ay biglang hinila ang kanyang mamahaling kurbata. Hindi ko alam kung paano makipag-usap sa kanila. Si Rafael naman, na mas natural sa pakikipag-ugnayan, ay agad na nakipaglaro sa mga bata ng Taguan. Hoy Elias, subukan mo to. Maglaro ka. Kalimutan mo muna ang mga shareholder meeting mo. Si Kiko naman, sa kanyang pagtatangka na magbigay ng entertainment, ay sinubukang mag-magic trick, ngunit aksidente niyang nabasag ang isang baso na ikinagulat ng mga bata. Hala, hindi ko po sinasadya, para lang po yung illusion. Dahil sa pamumuno ni Amara, nagsimulang maglaro si Elias ng piko, kasama ang mga bata. Hindi siya sanay, at sa bawat talon niya ay tila siya mawawala ng balanse. Ang mga bata ay tuwang-tuwa sa kanyang kapansanan. Nakita ni Amara ang isang Elias na hindi lang seryoso at mayabang, kundi isang Elias na may kakayahang maging vulnerable at magtawa sa sarili. Sa isang sulok ng silid, may isang maliit na bata na nagpipinta. Lumapit si Amara. Ang bata ay nagpinta ng isang bahay na puno ng kulay at sa likod nito ay may nakasulat na isang kakaibang salita sa Tagalog na tila isang riddle na kailangang buuin. Sa gitna ng bahay, may maliit na drawing ng isang kahon na may nakangiting mukha. Ang bahay ng ligaya ay doon matatagpuan kung saan ang ritmo ng buhay ay nagbibigkis. Hanapin ang kaligayahan sa puso ng komunidad kung saan ang bawat galaw ay may kwento. Ito ang susunod na clue. Isa itong pista ng barangay. Sigaw ni Amara. Kinabukasan, ang grupo ay naroroon sa isang makulay na pista ng barangay sa Quiapo. Ang bawat sulok ay puno ng buhay. Ang tunog ng musika, ang amoy ng iba't ibang street food tulad ng balut, kwek-kwek, at halo-halo. Ang mga tao ay nagsasayawan, nagkakasiyahan at nagdadaanan. Ang misyon nila ay hanapin ang isang matandang babae na may suot na barot saya at may hawak na kawayan na sisimula ng isang tradisyonal na sayaw. Ang clue ay ibibigay lamang kung sila ay makikipagsayaw. Ano? Reklamo ni Elias habang nakikita ang mga nagsasayawang tao. Hindi ako marunong sumayaw at hindi ako sanay sa ganitong uri ng kultura, Senyor Elias. Pagtatama ni Amara. Ito po ang kultura natin. Walang pinipili ang sayaw. Tara na po. Kailangan natin siyang hanapin. At doon, nagsimula ang isang komedya. Si Kiko, sa kanyang pagtatangka na maging cultural ambassador, ay sumali sa isang grupo ng mga nagsasayaw. Ngunit ang kanyang mga galaw ay tila isang robot na nagka-short circuit na ikinatawa ng mga tao. Si Rafael naman ay agad na nakipagsayaw sa mga dalaga. Ang kanyang charm ay gumagana. Ngunit ang kanyang mata ay nakatuon kay Amara. Si Amara, sa kanyang simplicity, ay masayang nakikipagsayaw sa mga bata at matatanda. Nakita niya ang matandang babae na may suot na barot saya. Lumapit siya at nagsimulang makipagsayaw.
Ang kanyang mga galaw ay natural, puno ng grace at energy. Napilitan si Elias na sumali. Sa umpisa, siya ay awkward, ang kanyang mga galaw ay matigas at hindi sa ritmo. Ngunit sa bawat paglipat ni Amara, sa bawat ngiti niya, ay tila may kuryenteng dumadaan sa kanya. Sinubukan niyang gayahin ang mga galaw ni Amara kahit gaano pa kahirap. Nagpaturo siya kay Amara. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit sa bawat pagtuturo, sa bawat sayaw, sa bawat tawa, at sa bawat pagtatangka ni Elias na makipagsabayan. Mas lalo niyang nakita ang kagandahan ni Amara. Hindi lang sa kanyang pisikal na anyo, kundi sa kanyang kaluluwa, ang kanyang pagiging genuine, ang kanyang passion sa buhay, at ang kanyang kakayahang maging masaya sa simpleng bagay. Hindi ko akalain na ganito kakasaya sa paggawa ng mga bagay na ito, sabi ni Elias, habang sila ay nagpapahinga sa isang tabi, pagod ngunit nakangiti. Ang buhay, Senyor Elias, ay hindi lang pera at negosyo. Ang buhay ay pagtuklas, pagtawa, at pagmamahal. Sagot ni Amara, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang matandang babae na kanilang hinahanap ay lumapit. Magaling kayo, mga bata. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa kung ano ang hawak mo, kundi sa kung ano ang ibibigay mo. Ang susunod na clue ay nasa isang lugar kung saan ang kasaysayan ay nagtatago ng mga lihim, kung saan ang kinabukasan ay nagsisimula sa isang pagtitipon. Ibinigay niya ang isang maliit na keychain na may nakaukit na Manila Polo Club Charity Gala. Ang kanilang mga misyon ay nagpatuloy at sa bawat misyon, mas lalong nahuhubog ang kanilang mga sarili. Si Elias, na dating nakakulong sa kanyang sariling mundo, ay nagsisimulang lumabas sa kanyang comfort zone. Ang kanyang pagiging arugante ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa at paghanga. Ang kanyang mga pagtatangka na maging normal ay nagiging sanhi ng pagtawa at nakakatuwang mga sandali. Si Amara naman, na dating nakikita lang ang sarili bilang isang ordinaryong babae, ay nakikita ang kanyang sarili bilang isang gabay, isang leader, isang babaeng may kakayahang magpabago ng pananaw ng isang tao. Nakita niya rin ang isang Elias na sa likod ng kanyang seryosong mukha ay may kakayahang maging vulnerable, clumsy, at sa isang kakaibang paraan, charming. Si Rafael, na dating nakikita lang ang lahat bilang isang laro, ay nagsisimulang maging mas seryoso. Ang kanyang mga pang-aasar kay Amara ay unti-unting nagiging mga payo, mga pagsuporta. Ngunit sa bawat pagtingin niya kina Elias at Amara, may isang bahid ng pagkainggit na hindi niya maipaliwanag. Isang pagkainggit sa koneksyon na nakikita niya sa pagitan ng kanyang kapatid at ng babaeng napakakomplikado ngunit napakasimple. Si Kiko, sabi kanyang pagiging security consultant, ay patuloy na nagbibigay ng mga serbisyo na mas nagdudulot ng gulo kaysa tulong. Isang beses, naligaw siya sa isang mall. Sumigaw ng magnanakaw sa isang manikin at naligaw din ng daan habang naglalakad sa tabi nila. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ang tagapagpatawa, ang tagapagbigay ng lightness sa kanilang mga pagsubok. Ang huling pagsusulit ni Don Alejandro ay hindi lamang naglalayong subukin ang kanilang mga kakayahan, kundi ang kanilang mga puso. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw na ang paghahanap ng mana ay simula lamang ng paghahanap sa kanilang mga sarili at sa isang pag-ibig na walang pinipiling estado sa buhay. Ang Manila Polo Club ay nagliliwanag. Ang mga ilaw nito ay tila mga bituin na bumaba sa lupa. Sa loob, ang mga chandelier ay nagkakalat ng ginintuang sikat sa mga eleganteng sining at mga bisitang nakadamit ng mamahalin. Ang simoy ng hangin ay puno ng amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling pabango na salungat sa amoy ng balutko at isaw mo na nakasanayan nilang amuyin sa Divisoria. Hindi ko akalain na kailangan nating gawin ito, bulong ni Amara kay Elias, habang sinisimulan na nilang magbihis para sa gala.
Napailing siya habang tinitingnan ng isang koleksyon ng mga damit na panggabi na dinala ni Elias mula sa isang sikat na butik. Kailangan natin, sagot ni Elias. Ang kanyang tinig ay malamig pa rin, ngunit may kakaibang lambot sa kanyang mga mata habang tinititigan niya si Amara. Ang susunod na clue ay nakatago sa loob ng charity gala. Kailangan nating magmukhang kagalang-galang. At para hindi na magtanong ang mga reporter, sasabihin nating magkasama tayo sa isang proyekto. Naramdaman ni Amara ang kaba. Isang proyekto? O isang pekeng pag-iibigan? Hindi niya alam kung alin ang mas mahirap tanggapin. Pero kailangan niya ang pera para sa pamilya niya. Kaya pumayag siya. Sa isang marangyang dressing room, tila isang diwata na nag-transform, nagbihis si Amara. Pinili ni Elias ang isang simpleng emerald green gown na bumagay sa kulay ng kanyang balat at nagpaigting sa kanyang mga mata. Sa simula ay nag-alinlangan si Amara. Pakiramdam niya ay hindi siya nabibilang sa damit. Ngunit nang makita niya ang kanyang refleksyon, hindi niya namukhaan ang kanyang sarili. Ang dating Amara na laging abala sa paggawa ng trabaho, na may suot na simpleng damit, ay ngayon ay naging isang babaeng mukhang nakatakas mula sa isang pabalat ng magasin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at may kaunting makeup na nagbigay diin sa kanyang natural na ganda. Nang lumabas siya, nakita niya si Elias na nakatayo, nakatitig sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang isang Elias na nawala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila nakalimutan niya ang kanyang sariling pangalan. Amara, nauutal niyang sabi na tila nakakita ng isang nilalang na hindi taga-mundong ito. Ikaw ba yan? Napangiti si Amara, isang ngiting puno ng pagtataka at konting hiya. Ako po, Senyor Elias, hindi lang po ako sanay. Hindi, dugtong ni Elias na tila nagising mula sa isang panaginip. Ang ganda mo. Ito ang unang pagkakataon na pinuri niya siya at naramdaman ni Amara ang init na gumapang sa kanyang pisngi. Nang makarating sila sa gala, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Si Elias, ang eligible bachelor ng pamilya De La Cruz, ay may kasamang isang babaeng hindi taga-kanilang mundo. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat. Si Rafael ay agad na lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay may nakakalokong ngiti. Oo, Amara, you clean up well. Mas maganda ka pa sa mga high society ladies dito. Kinindatan niya si Amara at naramdaman ni Elias ang biglang pagtaas ng kanyang presyon. Rafael, huwag mo namang takutin si Amara. Seryosong sabi ni Elias habang bahagyang inilapit ang kanyang kamay sa likod ni Amara na parang proteksyon. Ngunit bago pa sila makasagot, isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay may nakakapanindig balahibong ngiti. Siya si Aling Consuelo, isang pinsan ng pamilya De La Cruz, na kilala sa kanyang pagiging matalas at mapanuri. Ang kanyang suot ay mamahalin, at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Aba Elias, sino ang kasama mo? Hindi naman siya mukhang taga dito, sabi niya. Ang kanyang tingin ay matalim na bumalot kay Amara mula ulo hanggang paa. Hindi ko siya maalala sa alinman sa ating mga events. Siya ang aking partner sa isang proyekto, Aling Consuelo. Paliwanag ni Elias na may bahid ng pagkairita sa kanyang tinig. Nag-atubili siya bago sabihin ang salitang partner na parang may mas malalim itong ibig sabihin. Isang proyekto, sabi ni Aling Consuelo. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sana naman ay hindi ka naliligaw ng landas, apo. Ang pamilya De La Cruz ay may reputasyon na dapat panatilihin. At ang mga proyekto ay dapat na maging kapaki-pakinabang, hindi ba? Ang kanyang huling salita ay may diin. Tila isang patalim na tumusok sa hangin. Naramdaman ni Amara ang init ng galit sa kanyang puso, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niya na hindi ito ang lugar para magpakita ng emosyon. Samantala, si Kiko,
na nagpilit sumama bilang personal security consultant, ay nagtatago sa likod ng isang malaking halaman. Abala sa pagvideo ng mga tao, iniisip na nagtatala siya ng mga potensyal na banta. Ngunit aksidente niyang narinig ang usapan ni Aling Consuelo at agad siyang kinabahan. Nang sumapit ang oras para sa sayawan, inanyayahan ni Elias si Amara. Sa simula ay nag-alinlangan si Amara, ngunit sa bawat hawak ni Elias sa kanyang baywang, sa bawat paglipat ng kanilang mga paa, ay naramdaman niya ang kakaibang koneksyon. Habang sumasayaw sila, lumapit si Rafael at sinubukan siyang isayaw. Amara, huwag kang maging boring kay Kuya Elias. Tara, isayaw mo ako. Sabi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Rafael! Mariing sabi ni Elias, at sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang tunay na pagkainggit sa mga mata ni Elias. Ang kanyang mukha ay masalimuot at mahigpit ang kanyang hawak kay Amara. Hindi pa natatapos ang gabi, may lumapit pang isang lalaki sa kanila, isang sikat na negosyante, at sinubukang yayain si Amara sa sayaw. Bago pa siya makasagot, hilanan ni Elias ang kanyang kamay palayo. Ang kanyang mukha ay masungit. Pasensya na, ngunit may sakit si Amara. Palusot ni Elias, kahit na malinaw na malusog si Amara. Sa isang sulok ng hardin, malayo sa ingay ng gala, hinila ni Elias si Amara. Ang simoy ng hangin ay malamig, at ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan. Ano ba yan? Elias, bakit mo ginawa yun? Tanong ni Amara. Ang kanyang tinig ay may bahid ng galit at pagtataka. Kailangan nating maghanap ng clue. Palusot ni Elias, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa clue, kundi kay Amara. At hindi ko lang gusto na may lumalapit sa'yo, para hindi na tayo tanungin ng mga tao. Para hindi na tanungin? O para hindi ka lang makita ng iba na kasama ako? Tanong ni Amara, na may bahid ng sakit sa kanyang tinig. Napatulala si Elias. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Sa isang sandali, naglakas loob siya at inabot ang kamay ni Amara. Hindi ko lang gusto na may ibang lalaki ang lumalapit sa'yo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng buwan at nakita ni Amara ang isang Elias na hindi niya pa nakikita. Isang Elias na vulnerable. Isang Elias na nagpapahayag ng kanyang nararamdaman kahit na sa hindi tuwirang paraan. Elias, bulong ni Amara, ang kanyang puso ay bumibilis. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa mga sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Naramdaman ni Amara ang init ng kamay ni Elias at gusto niyang sabihin sa kanya ang lahat ng nararamdaman niya. Ang kanyang puso ay puno ng pagtataka at kaba. Amara, gusto kong sabihin sa iyo na simula ni Elias, ang kanyang tinig ay halos bulong. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang sumulpot si Kiko na parang kabute mula sa likod ng isang malaking halaman. Senyor Elias, Amara, nakita ko ang isang nagtatakip ng mukha. Baka magnanakaw, pero nag-video ako. Nire-record ko ang bawat detalye. Sigaw ni Kiko na ipinagmamalaki pa ang kanyang telepono na may footage lang naman ng isang waiter na naghahatid ng pagkain. Agad na nagbitaw ng kamay sina Elias at Amara na tila nahuli sa isang krimen. Ang kanilang mga mukha ay namula at ang sandaling puno ng pag-amin ay biglang nawala. Nang makauwi si Amara sa kanilang bahay, ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Ang kagandahan ng gala, ang matalim na mga salita ni Aling Consuelo, ang nakakalokong pag-amin ni Rafael at ang halos pag-amin ni Elias. Nadatnan niya si Lola Remedios na naglalatag ng hihigan sa sala. Ineng, anong nangyari? Parang umakyat ka sa bundok ng pag-ibig pero hindi ka pa nakarating sa tuktok. Sabi ni Lola Remedios, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Umupo si Amara sa tabi ni Lola Remedios at isinalaysay ang lahat. Ang kanyang pagtataka kay Elias, ang kanyang pagiging awkward sa gala,
ang pang-aasar ni Rafael at ang matalim na mga salita ni Aling Consuelo. Lola, hindi ko po alam. Parang may nararamdaman po ako kay Elias, pero natatakot po ako. Iba po ang mundo niya. Paano po kung masaktan lang ako? Tanong ni Amara. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Hinawakan ni Lola Remedios ang kamay ni Amara. Ang pag-ibig, Amara, ay hindi namimili ng estado. Pero ang mundo, namimili. Nasa sa inyo kung paano nyo ito tatalunin. Kung totoo ang nararamdaman mo, ipaglaban mo. Kung hindi, malalaman mo rin sa tamang panahon. Pero Lola, paano po kung hindi talaga kami para sa isa't isa? Ang puso, Amara, ay may sariling wika. Kailangan mo lang pakinggan. Kung totoo ang nararamdaman mo, huwag kang matakot. Ang pag-ibig ay parang jeepney. Minsan, masikip, maingay, puno ng iba't ibang tao. Pero sa dulo, dadalhin ka sa tamang destinasyon basta't alam mo kung saan ka pupunta. Ngiti ni Lola Remedios. At kung si Elias talaga ang para sa'yo, hahanapin ka niya kahit saan ka pa magtago. Ang mahalaga, huwag kang magtago. Tinitigan ni Amara ang kalangitan sa labas ng bintana. Ang mga bituin ay tila nagkukuwento ng isang pag-ibig na walang pinipili. Ang mga salita ni Lola Remedios ay nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit kasama rin nito ang takot at pag-aalinlangan. Alam niya na ang kanyang damdamin kay Elias ay totoo, ngunit ang daan patungo sa pag-ibig na ito ay tila puno ng mga pagsubok, mga pang-aasar, at mga biglaang paglitaw ni Kiko. Ang paghahanap sa mana ni Don Alejandro ay tila nagiging paghahanap sa isang pag-ibig na mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Ang liwanag ng umaga ay mahina pa lamang nang makarating sina Amara, Elias at Rafael sa lumang National Museum of Fine Arts. Ang mga haligi nito'y matatangkad at makasaysayan, tila nagtatago ng libu-libong kwento sa bawat sulok. Sa loob, ang hangin ay presko at may amoy ng lumang papel at sining na salungat sa maingay na syudad ng Maynila. Ang kanilang huling misyon, isang lihim na pahiwatig na itinago ni Don Alejandro sa loob ng mga obra maestra ng bansa. Si Kiko, na nakasuot ng isang disguise na binubuo ng malaking sombrero at peke na balbas, ay sumunod na tila isang anino at nagbabanta pa nga sa mga security guard na wag daw siyang pansinin dahil secret mission daw niya ito. Sigurado ka ba rito, Elias? Tanong ni Amara habang tinitignan ang isang malaking pinta. Saan ba natin hahanapin ang isang pahiwatig sa loob ng napakaraming sining? Ang tagubilin ay nagsabi ng isang bagay na nakatago sa pagitan ng mga larawan ng nakaraan at pag-asa ng hinaharap. Sagot ni Elias, ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-iisip. Kailangan nating hanapin ang isang bagay na nagkokonekta sa ating kasaysayan at sa ating pag-asa. Si Rafael, na mas abala sa pagtingin sa mga turistang bomba na babae kaysa sa mga pinta, ay biglang napansin ng isang pamilyar na anino. Aba, tignan mo nga naman kung sino ang dumating. Bulong niya, na may halong pagkairita. Sa di kalayuan, papalapit si Aling Consuelo, kasama ang dalawa niyang tauhan na may anyong mapanganib. Ang kanyang mangiti ay mas malalim pa kaysa sa mga guhit ng mga pintor at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa panalo. Magandang umaga, Elias. Nagulat ka ba sa pagdating ko? O baka naman mas nagulat ka na nalaman ko ang huling bahagi ng diwa siyat ni Don Alejandro? Paano mo nalaman? Mariing tanong ni Elias habang inilalapit si Amara sa kanyang likuran na parang pinoprotektahan. May mga ibon na mahilig magbulong-bulungan, apo. Ngiti ni Aling Consuelo. At ang ibon ko ay nagbulong sa akin na ang huling pahiwatig ay nasa likod ng isang pinta na nagpapakita ng isang araw na sumisikat sa isang payak na pamumuhay. Sa tingin ko, ang Don ay may sentimental na kaluluwa, hindi ba? Sininyasan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang isang partikular na pinta. Hindi mo maaring gawin yan, sigaw ni Amara. O Amara, akala ko ba'y isang hamak na katulong ka lang?
Ano ang alam mo sa mga batas ng pamilya de la Cruz? Pang-iinsulto ni Aling Consuelo. Doon nagsimula ang kaguluhan habang sinusubukan ng mga tauhan ni Aling Consuelo na sunggaban ng pinta. Mabilis na kumilos si Elias. Kunin mo ang pahiwatig, sigaw niya kay Amara. Habang hinarangan ang mga tauhan, tumakbo si Amara patungo sa pinta, ngunit biglang hinarang siya ni Aling Consuelo na itinulak siya. Nahulog si Amara at halos matamaan ang isang sculpture ng isang babae. Ngunit mabilis siyang bumangon at tulad ng isang jeepney na dumadaan sa siksikan ng Divisoria, inilagan niya ang mga kamay ng mga tauhan. Si Rafael, sa wakas ay nagkaroon ng silbi, ay sinubukang hilahin ang isang tauhan, ngunit mas malakas ito sa kanya. Ay, ang lakas naman nito. Akala ko ba'y matikas ako? Bulong niya habang hinaharang ang isa pang tauhan. Samantala, si Kiko, na nakakita ng pagkakataon upang maging bayani, ay sumugod na parang isang leon. Huwag kayong lalapit sa mga kaibigan ko. Ako ang tagapagbantay ng kapayapaan. Sigaw niya. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nabangga niya ang isang pedestal na may nakalagay na isang malaking porselanang florera na mula pa sa dinastiyang Ming. Crash! Nabasag ang florera sa libu-libong piraso at ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong museo. Ang lahat ay napalingon, kasama na ang mga security guard at ilang turist. Nagsimula silang magsigawan. Oh no! Ang florera ng mga Ming, sigaw ng isang security guard. Kiko, ano na naman ang ginawa mo? Sigaw ni Elias na napalingon mula sa pakikipaglaban sa mga tauhan. Diversionary tactic, Senyor Elias, para makuha niyo ang pahiwatig. Depensa ni Kiko, na ngayon ay hawak ang isang balbas na naalis sa kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Amara ang isang sulok ng papel na nakakabit sa likod ng pinta. Mabilis niyang hinugot ito. Isang lumang sobre, kulay kape, na may nakasulat na pangalan ni Don Alejandro. Nakuha ko na! Sigaw ni Amara. Magnanakaw! Ibaba mo yan! Sigaw ni Aling Consuelo, na ngayon ay lumalapit na. Ngunit huli na ang lahat. Sa tulong ni Elias at Rafael, na nagtulungan upang harangin si Aling Consuelo at ang kanyang mga tauhan, mabilis na tumakbo si Amara palabas ng museo, dala ang sobre. Sumunod sina Elias at Rafael, habang si Kiko ay naiwan, pilit na ipinapaliwanag sa mga security guard na siya ay isang secret agent at ang pagbasag ng florera ay bahagi ng kanyang misyon. Nang makalabas sila sa kaguluhan, tumakbo sila patungo sa driver ni Elias. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Amara ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob ay hindi isang mapa o isang palaisipan, kundi isang lumang sulat kamay na tila isinulat ng isang taong puno ng pagmamahal at panghihinayang. Ito ang sulat ni Don Alejandro. Mahal kong mga anak, Elias at Rafael. Kung nababasa niyo ito, ibig sabihin ay nagtagumpay kayo sa huling pagsubok. Ngunit ang tunay na kayamanan na gusto kong ipamana sa inyo ay hindi ang salapi o ang mga negosyo, kundi ang isang aral na natutunan ko sa mahabang panahon. Ako, si Alejandro de la Cruz, ay lumaki sa kahirapan, hindi sa karangyaan na kinagisnan nyo. Ang aking ama ay isang magsasaka at ang aking ina ay isang mananahi. Nagsumikap ako upang makamit ang aking mga pangarap, ngunit sa aking paglalakbay, nakalimutan ko ang isang mahalagang bagay, ang halaga ng tunay na pagmamahal at pagkatao. Noong bata pa ako, umibig ako sa isang babae na hindi kabilang sa aking mundo. Siya ay si Aling Elena, isang simpleng guro sa probinsya, na may puso na mas malaki pa sa anumang kayamanan. Ngunit pinili ko ang karangyaan, ang pera, ang pag-akyat sa lipunan. Ipinagpalit ko ang aming pag-ibig sa pangalan at katayuan. Pinagsisihan ko iyon sa bawat araw ng aking buhay. Kahit nakamit ko ang lahat ng material na bagay, may laging kulang sa aking puso. Kaya ko ipinapagawa ang lahat ng pagsubok na ito at lalo na
Kaya ko pinili si Amara. Nakita ko sa kanya ang parehong katapatan, kasipagan, at kabutihan na nakita ko kay Elena. Gusto kong makita niyo na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang katayuan, sa lipunan, sa kanyang yaman, o sa kanyang apelyido. Ito ay nakikita sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa, sa kanyang pagkatao. Elias, alam kong ikaw ay may taglay na talino at paninindigan, ngunit sana'y matutunan mong pakinggan ang iyong puso. Rafael, alam kong ikaw ay may kakayahang magpatawa at maging masaya, ngunit sana'y matutunan mong maging seryoso sa mga bagay na mahalaga. Huwag ninyong ulitin ang aking pagkakamali. Hanapin ninyo ang pagmamahal na lampas sa anumang kayamanan. Ang tunay na mana ko sa inyo ay ang aral na ito. Ang pagmamahal, kapag totoo, ay walang pinipiling estado. At si Amara, sa tingin ko, ay maaaring maging bahagi ng inyong pagtuklas sa aral na ito. Ang inyong ama na laging nagmamahal, Don Alejandro de la Cruz. Pagkatapos basahin ang sulat, katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. Si Amara, na may luha sa kanyang mga mata, ay hindi makapaniwala sa pagiging bukas ni Don Alejandro. Si Rafael, na nakikinig ng seryoso, ay bumuntong hininga, na tila may bigat na nawala sa kanyang balikat. At si Elias, ang kanyang mukha ay masalimuot, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang bawat salita ni Don Alejandro ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pagiging matigas, ang kanyang pagkaprinsipyo ay tila nabasag. Elias, bulong ni Amara. Hindi ko akalain. Sabi ni Elias, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang aking ama, nagkaroon ng ganoong pag-ibig at pinili niya ang pera. At pinili niyang gamitin ang kanyang diwasiyat upang itama ang kanyang pagkakamali. Dugtong ni Rafael na tumingin kay Elias. Kuya, naiintindihan mo na ba ngayon? Nang gabing iyon, sa lihim na hardin ng mansyon ng De La Cruz, ang mga bituin ay kumikinang na parang mga diamante sa itim na belo ng langit. Ang simoy ng hangin ay malamig at puno ng amoy ng mga bulaklak. Dito dinala ni Elias si Amara, pagkatapos ng mahabang pag-iisip. Amara, simula ni Elias, ang kanyang tinig ay malalim at seryoso. Ang sulat ni Papa, nagpabago ng lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Amara. Ang kanyang puso ay bumibilis. Sa simula, tiningnan lang kita bilang isang bahagi ng pagsubok, isang tao na kailangan kong tiisin para makuha ang mana, pag-amin ni Elias habang tinititigan ang kanyang mga mata. Pero sa bawat pagsubok, sa bawat tawa, sa bawat pagtatalo, nakita ko ang isang bagay na mas mahalaga. Lumapit si Elias, dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Amara, hindi ko na kayang itago. Mahal kita, hindi dahil sa diwasiyat, hindi dahil sa sinasabi ng papa ko, kundi dahil ikaw ay ikaw. Matapang, matalino, may puso. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng buhay, ng pag-ibig. Naramdaman ni Amara ang init sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pagdududa ay tila nawala sa ilalim ng buwan. Elias, natatakot ako. Iba ang ating mundo. Ang mga salita ni Lola Remedios sa iyo ay tama. Sabi ni Elias na tila binasa ang kanyang isip. Ang puso ay may sariling wika at ang puso ko ay nagsasabing, ikaw ang gusto ko. Hindi mahalaga ang estado, hindi mahalaga ang mga tao. Ang mahalaga ay tayo. Dahan-dahan, inilapit ni Elias ang kanyang mukha kay Amara. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng pag-ibig at pangako. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa kanyang baywang at ang kanyang mga daliri ay humawak sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga labi ay lumapit sa kanya at sa ilalim ng kumikinang na buwan at mga bituin, nagbahagi sila ng isang matamis at puno ng damdaming halik.
Ito ang halik ng pag-amin, ng pagtanggap, ng isang pag-ibig na naglakas loob na lumampas sa mga hadlang. Sa di kalayuan, sa itaas ng isang malaking puno, si Rafael, na tila hinahanap pa ang kanyang sarili, ay tahimik na nakatitig sa kanila. Isang bahid ng lungkot ang dumaan sa kanyang mukha, ngunit ito ay napalitan ng isang ngiti ng pagtanggap at pag-asa. Sa wakas, kuya, bulong niya sa hangin, ngunit ang katahimikan ng gabi at ang romansa ng sandali ay hindi magtatagal. Mula sa likuran ng isang malaking halaman, biglang sumulpot si Kiko, na ngayon ay wala ng balbas. Senyor Elias, Amara, nakuha ko ang isang masterpiece. Ang aking secret camera ay nag-record ng lahat. Ang inyong paghalik ay nasa video. Agad na naghiwalay sina Elias at Amara, na tila nabigla. Ang kanilang mga mukha ay namula sa hiya. Ang sandaling puno ng pag-ibig ay napalitan ng isang muling pagsigaw ni Elias, Kiko, at ang pagtakbo ni Amara na may bahid ng tawa sa kanyang mga mata. Ngunit kahit na may kasamang gulo at tawa ni Kiko, ang halik ay nanatili sa kanilang mga labi. Isang pangako ng isang kinabukasan na puno ng pag-ibig, pagsubok at walang katapusang sorpresa. Ang mana ni Don Alejandro ay hindi lamang pera, kundi ang pagbubukas ng kanilang mga puso sa isang pag-ibig na tunay na mahalaga. Ang sikat ng araw sa umagang yon ay tila mas matingkad, mas malalim ang kulay. At may dalang kaba sa puso ni na Amara at Elias habang naghahanda sila para sa formal na pagbabasa ng diwasiyat ni Don Alejandro. Ang mainit na halik sa hardin noong isang gabi ay sariwa pa sa kanilang mga labi. Ngunit ang nakakabinging tawa ni Kiko at ang katotohanan ng kanilang magkaibang mundo ay mabilis na nagbalik sa kanila sa realidad. Sa kasalamayurong lisa ng mansyon na ngayon ay mas tahimik at formal kaysa dati, naroon ang halos lahat ng miyembro ng malaking pamilya De La Cruz. Ang bawat isa ay nakaupo sa matataas na silya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa, pagdududa, at lihim na paghahangad. Si Atty. Miranda, sa kanyang formal na itim na suit, Dambo, ay nakaupo sa ulo ng mahabang mesa. Ang kanyang salamin ay nakasabit sa dulo ng kanyang ilong, at ang isang makapal na envelope ay nakapatong sa kanyang harapan. Nang pumasok sina Elias, Rafael at Amara, tila tumigil ang paghinga ng lahat. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat. Si Amara, na nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng dress na pinahiram ni Elias, ay naramdaman ang bigat ng bawat tingin, ang bawat paghuhusga. Ngunit kinapitan ni Elias ang kanyang kamay, mahigpit, at ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng lakas sa kanya. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ni Atty. Miranda, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Salamat sa inyong pagdalo sa formal na pagbabasa ng huling diwasiyat ni Don Alejandro de la Cruz. Matapos ang mahabang pagbabasa ng mga legal na termino at listahan ng mga ari-arian na nagpahikab sa ilang tiyahin at pinsan, dumating din sa wakas ang pinakahihintay na bahagi. At ngayon, sa mga pangunahing tagapagmana, patuloy ni Atty. Miranda, na tinitigan sina Elias at Rafael, ang lahat ng kontrol sa De La Cruz Holdings at ang karamihan ng ari-arian ay mapupunta kina Elias de la Cruz at Rafael de la Cruz sa kondisyon na sila ay magkasamang mamamahala at magtutulungan, tulad ng itinuro sa kanila ng huling pagsubok ng inyong ama. Isang bulong ng pagsang-ayon at inggit ang narinig mula sa mga kamag-anak. Si Elias ay tumango, seryoso, habang si Rafael ay ngumiti ng kaunti. Tila naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Ngunit, dagdag ni Atty. Miranda at ang kanyang tingin ay lumipat kay Amara, mayroon ding espesyal na probisyon para kay binibining Amara Bautista. Lalong umingay ang sala. Nagbulungan ang lahat at ang mga tingin ay muling ibinaling kay Amara, na ngayon ay mas kinakabahan. Ayon kay Don Alejandro,
bilang pagkilala sa kanyang katapatan, kasipagan, at ang kanyang mahalagang papel sa pagkumpleto ng huling pagsubok. Si Binibining Amara Bautista ay bibigyan ng full scholarship sa anumang unibersidad na kanyang pipiliin, kasama ang lahat ng gastusin sa pamumuhay. Higit pa rito, siya ay itatalaga bilang vice-presidente ng De La Cruz Foundation, isang bagong organisasyong kawanggawa na itinatag ni Don Alejandro na may misyon na tulungan ang mga kabataang nangangailangan at may potensyal tulad ng nakita niya kay Amara. Tahimik ang lahat. Ang bawat isa ay gulat, lalo na sina Elias at Rafael. Si Amara, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ay halos hindi makapaniwala. Ang scholarship ay pangarap niyang matagal nang inakala niyang imposible. At ang posisyon sa foundation, isang napakalaking responsibilidad at pagkakataon. Ngunit ang katahimikan ay sinira ni Aling Consuelo, na tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Kalokohan! Paano mangyayari iyan? Isang hamak na katulong, bibigyan ng ganoong karangalan? Niloko niya si Don Alejandro. Dapat ay hindi wasto ang diwasiyat na ito. Aling Consuelo, may pirma ito ni Don Alejandro at ng kanyang mga abogado at sinaksihan ng mga notaryo. Mariing sabi ni Atty. Miranda. Ang diwasiyat ay legal at valid. Hindi ako papayag. Ito ay isang iskandalo. Sigaw ni Aling Consuelo at sumunod din ang ilan pang kamag-anak sa kanyang pagtutol. Ang ating pangalan mahuhulog sa kahihiyan dahil sa isang babae na walang pinagmulan. Dito na tumayo si Elias. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang takot. Hinawakan pa rin niya ang kamay ni Amara. Huwag ninyong bastusin si Amara, Aling Consuelo. Siya ay may pinagmulan. Pinagmulan ng sipag, katapatan at kabutihan. Ito ang mga bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang apelido o kayamanan. Pinili siya ng papa dahil nakita niya ang tunay na halaga ni Amara. At ako, bilang kanyang anak, ay igagalang ang huling nais ng aking ama. At bilang bahagi ng pamilya, ipagtatanggol ko si Amara. Ang mga salita ni Elias ay umaling-awngaw sa buong sala. Ang mga kamag-anak ay nagulantang sa kanyang paninindigan. Si Rafael, sa tabi niya, ay tumango din, na tila sumasang-ayon sa kanyang kapatid. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, ang tensyon ay nanatili pa rin. Ngunit may isang bagong pakiramdam ng pag-asa at pagmamahal. Si Kiko, na ngayon ay mas nakaayos, ay lumapit kay Elias. May malaking ngiti sa kanyang mukha. Senyor Elias, Amara, may magandang balita po. Kinausap ko po si Atty. Miranda at dahil sa aking contributions sa misyon, ako na po ang Chief Security at Special Operations Officer ng De La Cruz Holdings at kasama po doon ang Public Relations for Humorous Incidents Division. Kiko, wala namang ganong division sa kumpanya, sabi ni Rafael na halos matawa. Meron na po ngayon, Senyor Rafael, at ako ang head. Depensa ni Kiko na may pagmamalaki. At ang una kong misyon, protektahan ang love story ninyo ni Amara, Senyor Elias, para hindi na sila makaporma pa sa inyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng positibong pangyayari, may takot pa rin sa puso ni Amara. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Elias sa mga lumang kalye ng Binondo, pagkatapos nilang kumain ng dimsum, ibinukas niya ang kanyang loob. Elias, natatakot ako. Bulong niya, habang nakatingin sa mga ilaw ng jeepney na dumadaan. Ang iyong mundo ay napakayaman, napakakomplikado. Ako, isang simpleng babae mula sa mahirap na lugar. Paano ako makakasama sa iyong pamilya? Paano ako makakaangkop sa lahat ng ito? Paano kung hindi ako sapat? Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Amara, ang sabi ni Papa, ang pagmamahal ay walang pinipiling estado at sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan natin, napatunayan mo na ikaw ay higit pa sa sapat. Ikaw ay matalino, may puso at may paninindigan. Iyan ang kailangan ko,
Hindi ang kung anong apelyido o yaman ang mayroon ka, pero ang iyong pamilya, ang mga tingin nila. Sabi ni Amara, ang kanyang boses ay tila nauutal. At si Aling Consuelo, hindi pa siya titigil. Hindi ko gustong maging pasanin sa'yo. Hindi ka pasanin, Amara. Ikaw ang aking lakas. Sagot ni Elias, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Hindi magiging madali. Alam ko, ngunit handa akong harapin ang lahat ng ito kasama ka. Tayo, magkasama. At kung may mga rason ka para matakot, haharapin natin yon ng magkasama. Tinitigan ni Amara ang kanyang mga mata at sa mga mata ni Elias, nakita niya ang isang pangako. Hindi lang pangako ng pag-ibig, kundi pangako ng isang kinabukasan na kanilang itatayo ng magkasama sa kabila ng lahat ng balakid. Samantala, si Rafael, na ngayon ay mas seryoso at nakatuon sa kanyang mga responsibilidad, ay sinimulan na ang pagpaplano para sa isang bagong proyekto. Isang social enterprise na tutulong sa mga magsasaka sa probinsya. Isang ideya na dumating sa kanya matapos nilang bumisita sa iba't ibang komunidad sa mga pagsubok. Hindi na ito laro, kuya. Sabi niya kay Elias isang araw. Ang kanyang ngiti ay mas may laman na ngayon. Gusto kong patunayan sa papa na kaya kong gumawa ng kaibahan. At sa tingin ko, matutulungan ako ni Amara sa foundation. Ang mga araw ay lumipas at sina Amara at Elias ay nagkaroon ng mga simpleng date. Isang beses, naglakad sila sa Intramuros. Pinagmasdan ng mga lumang simbahan at pader. Isang beses naman, pumunta sila sa isang food park sa Quezon City, kung saan natikman ni Elias ang mga iba't ibang street food na paborito ni Amara. Isaw, kwek-kwek at dirty ice cream. Sa bawat sandali, ang mga pagkakaiba nila ay nagiging tulay sa pag-unawa at pagtawa. Natawa si Amara nang makita niya si Elias na halos mabuga ang kinakain niyang balut. Habang si Elias naman ay namangha sa kakayahan ni Amara na makipagtawanan sa mga nagtitinda. Kaya mo naman pala, Senyor Elias, tukso ni Amara. Habang nililinis ang bibig ni Elias, mas gusto ko yata ang fine dining. Reklamo ni Elias, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay nagsasabing masaya siya. Ang bawat date ay nagpapatunay na ang pagmamahal nila ay hindi lamang isang bugso ng damdamin, kundi isang pangako na handa silang itatag. Ang daan ay hindi magiging madali, ngunit sa bawat hamon, ang kanilang pagmamahalan ay lalong lumalalim, handa nang harapin ang anumang ibigay ng buhay. Ang sikat ng araw sa umaga ay hindi natanda ng kaba, kundi ng bagong pag-asa. Ilang buwan na ang lumipas mula ng formal na basahin ang diwasiyat ni Don Alejandro. At sa panahong iyon, tila ang bawat isang karakter sa kanilang kwento ay natagpuan ang kanilang sariling himig sa orkestra ng buhay. Si Amara Bautista, na dati nagmamadaling humahabol sa mga trabaho para lang mabuhay, ay ngayon ay abala sa mas makabuluhang mga bagay. Ang scholarship na bigay ni Don Alejandro ay binago ang kanyang mundo. Siya ay nasa huling taon na ng kursong social work na matagumpay na pinagsasabay sa kanyang tungkulin bilang vice-presidente ng De La Cruz Foundation. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang foundation ay nakapagpundar na ng ilang community learning centers sa mga disadvantaged areas sa Maynila. Kasama na ang isa sa tondo na malapit sa puso niya. Ang dating katulong ay naging isang inspirasyon, ang boses ng pag-asa para sa maraming kabataan. Kung meron kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Si Elias de la Cruz naman, ang dating malamig at striktong CEO na mas pinaniniwalaan ng numero kaysa sa damdamin, ay nagbago rin. Hindi na lang siya nakatuon sa pagpapalago ng imperyo ng pamilya, kundi mas naging sensitibo sa mga nangyayari sa paligid. Madalas siyang nakikita sa mga outreach programs ng foundation, hindi na lang nagbibigay ng pera, kundi nagbibigay din ng oras at pakikinig sa mga kwento ng ordinaryong tao. Ang kanyang pananaw sa buhay ay lumawak,
Ang halaga ay hindi na lang nasusukat sa yaman, kundi sa paggawa ng mabuti, sa pagmamahal, at sa simpleng kasiyahan. Isang araw ng Sabado, naghahanda sina Amara at Elias para sa piyesta ng San Lorenzo sa barangay ni Amara. Ang kalsada ay puno na ng dekorasyong banderitas na iba't iba ang kulay, sumasayaw sa ihip ng hangin. Amoy, adobo at lumpia ang hangin, sumasabay sa ingay ng mga tawanan at tugtog na nagmumula sa bawat sulok. Si Elias, na ngayon ay mas komportable na sa polo shirt at jeans kaysa sa kanyang formal na suit, ay sinundo si Amara sa kanilang bahay. "Kumusta, Lola Remedios?" Bati ni Elias habang nagmano kay Lola Remedios na nakaupo sa tumba-tumba at nagbabasa ng lumang magasin. Ang ngiti sa labi ng matanda ay kumislap. "Ay, Elias, napakagwapo mo pa rin," sabi ni Lola Remedios habang kinikiliti ang pisngi ni Elias. "Si Amara ba, hindi ka pa rin pinapahirapan?" "Lola naman," angal ni Amara na nakangiti. "Siya po ang mahilig mang-asar." "Ha ha ha, ganyan talaga ang pag-ibig, apo," sagot ng matanda na tumingin kay Amara ng may pagmamalaki. "Pero seryoso, Amara, ang ganda-ganda mo. Bagay na bagay kayo ng Elias mo. Parang pelikula. Sa fiesta, tila nawala ang lahat ng pagkakaiba ng kanilang mundo." Sina Amara at Elias ay naglalakad ng magkahawak kamay sa gitna ng maraming tao. Ang mga ngiti ay kasing liwanag ng araw. Ang bawat sulok ay puno ng musika, mula sa karaoke, ng kapitbahay na sintonado ang boses, hanggang sa brass band na nagmamarcha sa kalsada. Amoy ihaw, Pinoy street food, at sugarcane juice ang nasa paligid, isang sensasyong nakagugutom. "Gusto mo bang subukan ito, Elias?" tanong ni Amara, habang itinuturo ang isang stall ng kwek-kwek na may makulay na sarsa. "Sige, bakit hindi?" sabi ni Elias, na ngayon ay bihasa na sa pagsubok ng iba't ibang street food. "Pero sana, hindi na ako ma-surprise tulad ng sa balot natin dati," natawa si Amara. "Huwag kang mag-alala, walang laman na sisiw yan. Pero kung gusto mo ng challenge, may isaw dito." Nang nasa gitna sila ng plaza, biglang hinila ni Amara si Elias sa isang grupo ng mga taong sumasayaw sa tugtog ng tsatsao. "Tara, Elias, sayaw tayo." "Amara, hindi ako marunong sumayaw ng ganyan," reklamo ni Elias na namumula ang pisngi. Ang kanyang dating pormalidad ay naglaho na, napalitan ng kaba ngunit may halo ring katuwaan. "Sus, sino ba ang magtuturo sa'yo?" "Ako," sabi ni Amara at ipinwesto ang kamay ni Elias sa kanyang bewang. Sa simula ay mailap si Elias. Ang mga galaw ay medyo matigas pa. Ngunit sa huli ay nahawa rin siya sa sigla ni Amara. At unti-unti ay naramdaman niya ang ritmo. Ang dating CEO ay ngayon ay nakikipagsayaw ng tsa-tsa sa gitna ng plaza ng Binondo, habang ang mga bata ay nagtatakbuhan sa paligid, walang pakialam sa mga tingin ng iba. Biglang may narinig silang pamilyar na boses na mas malakas pa sa tugtog ng banda. "Stop! Criminal activity! Protektahan ang senyorito at binibini." At doon na bumulaga si Kiko, naka-uniforme pa rin, ngunit ngayon ay may badge na nakasulat na Chief of Special Operations and Public Relations, Humorous Incidents, De La Cruz Holdings. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang hinahabol ang isang grupo ng mga bata na naglalaro ng patintero, at aksidenteng nahulog ang baso ni Elias na may sagot gulaman. "Naku po, Kiko, mga bata lang yan, naglalaro," sabi ni Amara habang pinipigilan ng tawa. Pero binibini Amara, kailangan po silang protektahan mula sa mga unexpected elements. Depensa ni Kiko na ngayon ay pinupulot ang nabasag na baso habang may dramatikong ekspresyon na tila nagliligtas ng isang pambansang kayamanan. Dapat po ang kanilang love story ay walang kapintasan. "Kiko, maayos kami," sabi ni Elias na napailing na lang. "Pero salamat sa proteksyon mo. Trabaho ko po yan, Senyor Elias.
para hindi na makasingit ang mga kaaway ng pag-ibig ninyo. Sabi ni Kiko na ngayon ay aksidenteng natabig ang halo-halo na hawak niya at tumapon ito sa kanyang sariling uniforme. Ang mga kulay ng halo-halo ay kumalat sa kanyang pulang uniforme, lalo siyang naging katuwaan. Nagtawanan ng lahat. Pagkatapos ng fiesta, bumalik sina Amara at Elias sa mansyon ng De La Cruz. Ngayon, ang mansyon ay hindi na isang lugar ng tensyon at paghuhusga. Ang mga dating kamag-anak na nagprotesta ay unti-unting tinanggap si Amara, lalo na nang makita nila ang mga positibong pagbabago na dala niya sa buhay ni Elias at sa foundation. Si Aling Consuelo ay nanatili pa ring matigas. Ngunit ang kanyang mga pagtuligsa ay nawalan na ng saysay. Ang kanyang boses ay naging bulong na lang sa hangin. Si Rafael, na mas lumala ang pagiging seryoso, ngunit may ngiti pa rin sa labi, ay lumapit sa kanila. "O Kuya, Amara, kayo na naman ang magkasama? Di ba kayo nagsasawa sa isa't isa?" Tukso niya, ngunit may halong pagmamahal. "Kung ganyan ka rin lang kagwapo, Kuya, baka hindi kami magsawa." Biro ni Amara. "Aba, Amara, lumalakas ka namang asar ha?" Sabi ni Rafael na umakbay sa kanila. "Pero seryoso, Kuya, Amara, nakikita kong masaya kayo. At salamat sa inyo, ang social enterprise ko para sa mga magsasaka sa probinsya ay lumalago na. Marami na kaming natutulungan. Hindi ko inakala na may ganito pala kasarap na pakiramdam ang makatulong. Ang dating playboy ay ngayon ay nakakita ng tunay na layunin sa buhay. Natutuwa ako para sa iyo, Rafael." Sabi ni Elias na ipinagmamalaki ang kanyang kapatid. Nang gabing iyon, sa hardin ng mansyon, sa ilalim ng maliwanag na buwan at sa amoy ng mga bulaklak, naupo sina Amara at Elias sa isang bangko. Ang hangin ay sariwa at ang katahimikan ay tanging sinira ng tunog ng mga crickets. "Elias," panimula ni Amara, ang kanyang boses ay malambing. "Naalala mo pa ba noong una tayong nagkita? Ang akala ko, isa kang mayabang na binata. At ako naman, isang ordinaryong babae lang na mapipilitang makipagtalo sa'yo. At ako naman, akala ko, isa kang magnanakaw na may matigas na ulo." Sagot ni Elias na ngumiti. "Pero tingnan mo tayo ngayon, Amara. Sino ang mag-aakala na ang isang jack-in-the-box na puno ng pera at pagsubok ang magdadala sa atin dito?" Hinawakan ni Elias ang kamay ni Amara. Ang kanyang mga daliri ay marahan na hinahaplos ang likod ng palad niya. Ang kanyang tingin ay seryoso, ngunit puno ng pagmamahal. "Amara, ang sabi ko sa'yo noon, hindi ka pasanin. Ikaw ang aking lakas. At sa lahat ng pinagdaanan natin, mas lalo kong naramdaman iyan." Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang eleganteng kahon, ngunit hindi kasing laki ng lumang Jack-in-the-Box na nagsimula ng lahat. Dahan-dahan niyang binuksan ito at sa loob ay isang singsing na may maliwanag na brilyante na kumikinang sa liwanag ng buwan, sumasalamin sa mga bituin. "Amara Bautista," sabi ni Elias at lumuhod sa harap niya. Ang kanyang puso ay malakas ang kabog. Ang bawat salita ay galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Hindi ko ipapangako na magiging madali ang lahat. May mga hamon pa rin tayong haharapin. Sigurado, may mga konsuelo pa ring susubok sa atin. At tiyak na may Kiko pa ring gagawa ng kalokohan. Pero ipinapangako ko, haharapin natin ang lahat ng magkasama. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya, ng pag-ibig at ng buhay. Kaya Amara, bibigyan mo ba ako ng karangalan? Napakasalan mo ako?" Napuno ng luha ang mga mata ni Amara. Ang mga ito ay kumikinang sa ilalim ng buwan. Hindi siya makapagsalita, ngunit ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa sa buwan at ang kanyang pagtango ay malinaw. Oo, Elias, oo." Niyakap ni Elias si Amara ng mahigpit at hinalikan siya sa noo, sa pisngi at sa huli, sa kanyang labi. Ang kanilang halik ay puno ng pangako. Pangako ng isang buhay
na puno ng pagmamahal, pagtawa, at mga bagong pagsubok na haharapin nilang magkasama. Sa hindi kalayuan, sa madilim na sulok ng hardin, may nakarinig ng lahat. Ito ay si Kiko na nagtatago sa likod ng isang halaman at hawak ang kanyang telepono na nakasindi ang flash. Naku po, ang ganda ng shot na yan. Ito na ang viral video na magpapasikat sa akin. Bulong niya habang kinukunan ng dalawang nagmamahalan. At syempre, kasama ako sa credits bilang Chief Security and Official Love Story Documenter. Nagtawanan sina Amara at Elias dahil alam nilang si Kiko ay hindi magbabago at iyon ang gusto nila. Ang kanilang paglalakbay ay isang roller coaster na puno ng tawa, luha, at mga hindi inaasahang kaganapan. Ngunit sa bawat hamon, sa bawat pagsubok, natagpuan nila ang isang pag-ibig na mas matibay pa sa anumang yaman o apelyido. Ang kanilang love story ay hindi nagtatapos dito dahil alam nila, ito ay simula pa lamang ng kanilang walang katapusang pagtawa at pagmamahalan sa loob at labas ng hophe ng kanilang buhay.